The Holy Spirit, yung ating nagpapabanal, yung nagsusustain sa atin, ng ating kasakasama. Di po ba? And ngayon po, ayan, thank you bro. Ito po yung family ko, tama po yung pakilala ni Brother Jerry. May 4 po akong anak na babae na ayan po, at naging 3 na po yung manugang namin. At meron na po kaming 2 apo na lalaki. So, 4 na babae yung naging anak namin. Ngayon naman po, binibigyan kami, binibiyayaan ng apo na lalaki. Yun. So, who is Jesus Christ? No? Ito po yung ating anchor verse, no? Sa Mark 8:27, chapter 8, verse 27 to 30. Tingnan po natin sa Tagalog, no? Nagtungo si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayo ng Cesarea sa Pilipos. Habang sila'y nasa daan, ay tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao kung sino ako? Sumagot sila, sabi ng iba, ay si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba ay si Elias. At ang iba naman ay sabi ay mga propeta. Isa sa mga propeta. At tinanong ni Jesus, at kayo, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus sa kanila na huwag sasabihin kanino man ang tungkol sa Kanya. No? Yun ang tanong ni Jesus sa mga alagad at kay Pedro. No? At marahil, yun din ang tanong sa atin. Sino ba si Jesus sa ating pagkakilala? No? Sino si Jesus sa ating buhay? Siya ba yung ating tagapagligtas? Nagpapatawad ng ating mga kasalanan? Siya ba'y pwede rin natin maging kaibigan? Siya ba'y ating Diyos na dahil sa extravagant love ng God the Father, ay binigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. No? Jesus is our model of holiness so we might grow in faith. So yun po yung ating modelo, no? Ng pagkabanal upang tayo maging o lumago sa ating pananampalataya na may pag-asa at may pag-ibig as His Christian followers. No? So, who is Jesus Christ? Mamaya, mas kikilalanin natin kung sino ba si Jesus. Pero magkakaroon po muna tayo ng short activity. So, meron po tayong 2 truths and 1 lie. Meron pong statement or phrases na may 2 totoo at merong isang lie o false. Ang sasagutin niyo po, alin yung lie? Doon sa 3 statement or phrases. No? So, siguro, sa isip nyo na lang, o kayong magkatabi, o bro, magkatabi, sagutin nyo alin yung lie. Then, paramihan po tayo kung ilan yung masasagot natin ng tama. Alin yung nasagot natin na yun yung lie. No po? Okay po ba yun? Yan. Number 1. Jesus, born in Nazareth, born in a manger, son of carpenter. Alin po dyan ang lie? No? Parang lahat tama no? Pero meron po dyan isang lie. Ano po?
May nakasagot na po, no? Ayan. Ang lie po dyan, born in Nazareth. Bakit po? Saan ba pinanganak? Si Jesus Christ. Sa Bethlehem. No? Pero bakit tinatawag natin na Jesus of Nazareth? Di ba? Sa Quiapo, di ba? Jesus Nazareno. No? Yun po yung tawag sa kanya. Pero ang totoo po, ay pinanganak siya sa Bethlehem. Sa panahon ni Haring Herod, dahil po si Joseph ay taga-Huda sa Bethlehem, no? Baliktad, no? Ipinanganak siya sa Bethlehem, no? Pero sila ay pumunta sa Nazareth dahil magpapatala sila. Dahil si Joseph ay taga Nazareth, no? Baliktad na naman, ano? Ginugulo ko kayo eh. Ginugulo ko kayo. No? Ang totoo po yan, si Jesus Christ ay pinanganak sa Bethlehem. Dahil po, magpapatala po sila, ay doon na po inabot ng kapanganakan si Mary. No? Doon na po inabot ng kapanganakan. Pumunta po sila doon dahil may magpapatala si Joseph. Kasi si Joseph ay taga Bethlehem, no? Sa bayan din ni David sa Huda, no? Pero lumaki po si Jesus sa Nazareth, no? Born in a manger. Siya po ay pinanganak, totoo po ito, pinanganak sa sabsaban. Di po ba? At siya ay binalot ng swaddling cloth, no? And ano po yung isa? Son of carpenter. Siya po ay anak ng karpintero kasi ang kanya pong foster father, si Joseph, ay isa pong mason o stone builder at kalaunan tinawag pong carpenter. At nung pong panahon na yon, ang kanila pong mga anak, kung ano po yung trabaho ng father, ay doon po nila tinetrain yung kanilang anak. Kaya si Jesus Christ, tinrain din ni Joseph na maging carpenter. So, totoo po yun. Ano pa po? He forgave sins. Jesus forgave sins. He never gets angry. And He performs miracle. No? Ano po ang line? Ayun, He never gets angry. Kasi ang totoo po niyan, nagalit din po si Jesus. Kung matatandaan po natin yung kwento na, di ba, pumasok sa templo, pero ginawa pong palengke yung templo, no? So nagalit siya. Yun pong galit niya is righteous anger, no? Bakit siya nagalit? Tinawag nga niya na ginawang pugat ng mga magnanakaw, no? Mandaraya. Doon po siya nagalit, no? Kasi may mga kurap doon na nagbebenta pag mga taga-malayo, times 2, times 3 yung presyo. So galit siya doon, no? At talagang magulo. Kaya nagalit siya, tinaob niya yung lamesa, may nagpapapalit ng mga pera, may nagtitinda ng kalapate, ng mga iba-iba. So nagalit siya kasi dapat ang templo ay bahay panalanginan, no? So nagalit si Jesus. Nagagalit din po si Jesus. Righteous anger. Ano pa? Yung He forgave sins. Siya po ay nagpapatawad ng kasalanan, di ba? He claimed that He could forgive sins, something only God can do, no? Talagang si Jesus lang yung nakakapagpatawad, no? At Diyos lang ang nakakapagpatawad, no? Natatandaan po ba natin na yung isang paralytic ng Capernaum, no? Pinagaling niya, pero anong sinabi niya? Son, your sin are forgiven. So nagpatawad siya ng kasalanan. Sino pa?
He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven. Know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So nagpapatawad siya ng kasalanan. He performs miracles. Ano po ba yung first miracle na ginawa ni Jesus? Ano po? Ayun, sa wedding in Cana, He turns water into good wine. Yun po yung first miracle. At marami pa po siyang ginawang mga miracles. He restored the sight of a blind man, no? Yung bulag, nakakita, no? Yung ketongin ay napagaling niya. Ano po? Basag po ba yung boses ko o okay lang po? Buo po, buo. Ayan. Tapos, pinagaling din niya yung biyanan ni Simon, ni Pedro, ano? Biyanan ni Pedro. Napatahimik din niya yung storm, di ba? Nakasakay sila sa bangka, pero pati yung dagat, pati yung panahon ay napapatigil niya o yung storm, no? So, marami po siyang miracles na perform. So, He forgave sins and He performs miracles. He died on the cross. He resurrected after 3 days. He will never come again. Alin po ang lie? Yung pangatlo, He will never come again. Kasi He will come again in glory to judge the living and the dead. Di po ba? Ito yung ating pinopropes sa ating Apostles' Creed. Di po ba? And sabi niya, "Father, into your hand I commend my spirit." No? So siya and breath is last. So doon siya ay babalik po, no? So yun po yung lie. And yung dalawang truth, He died on the cross, no? He died on the cross. Sa cross siya namatay. Ito po yung sinasabi na, "Father, into your hand I commend my spirit," and breath is last breath, no? So doon po siya nalagutan ng hininga sa cross. So totoo po yun. He died on the cross. And He resurrected after 3 days. So nabuhay naman siyang muli. And Jesus is the Son of God. Jesus fully God, fully man. Jesus is half God, half man. Alin po yung lie? Ayun. May narinig ako fully man. So, ang lie po dyan, Jesus is half God and half man. Kasi po siya is 100% God, 100% man. So, Jesus is the Son of God. So, God siya. Yung divinity niya is a God. Jesus, fully God, fully man. Totoo po kasi, He is a fully man, 100%. Nararamdaman niya yung nararamdaman natin. Ang nilalakaran niya, yung nilalakaran natin. Tinukso din siya. Yet, hindi naman siya nagpatukso. Yun lang yung pagkakaiba sa atin. Tinutukso rin siya, pero hindi siya nagkasala. Tayo ay tinutukso, madalas tayo po ay nagkakasala. Yun lang yung pagkakaiba, no? So, at kung nagugutom din siya kasi laging kumakain, di mo ba? Nakikisala sa mga disipulo. So, fully man din po siya. Ano pa? Jesus is our Savior. Jesus is risen. Jesus is an ordinary prophet. Ayun, may narinig na akong prophet. So, yun po yung lie. Jesus is an ordinary prophet. Hindi po siya ordinary prophet. Kahit nga po nung 12 years old lang siya, kahit yung mga magagaling sa batas, sa mga salita ng Diyos, ay nakikinig.
nakakausap niya sa templo, no? So hindi siya ordinaryong prophet, no? Kasi nga siya ay Diyos, no? Jesus is our Savior. Alam natin na bunga ng extravagant love ng God the Father ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak o kanyang buktong na anak para tayo ay isave sa ating mga kasalanan. At alam natin, Jesus is risen. Nabuhay siya at siya ay tumaas sa langit. No? Siya po ay nabuhay na magmuli. Ano po? He is a lunatic. He raised people from the dead. He performs miracle. He is lunatic. Siya ba ay siraulo? Di po ba? Yun po yung lie. Kasi ang totoo, siya nga po yung nagpapagaling sa mga nasisiraan ng isip, mga nagkakaproblema, no? So hindi po totoo na siya ay lunatic. Ang totoo, siya pa nga po yung nagiging daan ng mga may ganong karamdaman o sitwasyon na gumagaling dahil sa kanya. He raised people from the dead, no? Siya po ay he raised people from the dead. Sino po ba yung mga nabuhay niya? Si Lazarus, no? Binuhay niya po si Lazarus. And sino pa po? Yung pong daughter ni Jairus, no? Yung dalagita, no? Nabuhay din, no? Patay na pero nabuhay niya. And Jesus raised back to life the only son of a widow in Nain. No? So may binuhay din po siya. And marami po, malamang tayo rin po ay minsan namatay na. No? Sa pananampalataya, sa pagsunod sa kay Jesus. Pero dahil sa kanya naging daan, na tayo muling nabuhay, nananampalataya, umaasa, at muling nararamdaman ang pag-ibig ng ating Diyos. No? So, yun po, no? Meron pa po ba? Ayun. Ayan. So, sabi nga, to get involved with someone in a personal way, we have to see and understand his background and take time to know where the person is coming from. Ibig sabihin po, para mas higit po nating makilala ang isang tao. Siyempre, halimbawa, kayo po dati nagliligaw-ligawan pa, no? Madali na nga ngayon tinitingnan natin yung profile, yung background, no? Pinag-aaralan natin, sino ba itong naka-eyeball ko? Sino ba itong naka-meet up ko? Ano? Sino ba ito? Ano? Sino ba yung tao na yon? So para mas mapalapit, mas makilala, inaalam mo yung background. Inaalam natin yung history. At para mas higit nating makilala si Jesus, alamin natin, ano ba yung history? Ano ba yung background niya? Amen po? Amen. So, who is Jesus Christ? Who is this Jesus? Sino ba si Jesus? No? Ito yung tao na, millions of followers, no? At tayo po ay kasama doon na followers ni Jesus Christ, no? At marami ring mga men and women na talagang inaalay ang kanilang buhay, naging martyr. Ito yung mga saints, no? Ito yung mga saints na tagasunod ni Jesus, nananampalataya kay Jesus, no? At kahit ibus nila yung kanilang buhay, ay nananatili silang tagasunod, nananampalataya kay Jesus. Diba? At siya rin si Jesus na naipanalo na yung ating salvation, no? Naipanalo na yung ating salvation, yung tayo natubos na sa kasalanan. May part lang tayong dapat gawin. Di ba? May part tayong dapat gawin kasi naipanalo na niya. Siguro unang gagawin natin, tayo mananampalataya kay Jesus, susunod sa Kanya, at sa Kanya mga mga utos, at sa Kanya mga ehemplo. Who restored us to a relationship with God where we can experience a full
a new life. Sinabi rin po sa talk number 1, no? Dahil sa ating free will, nalihis tayo. Napalayo tayo sa ating Ama. Napalayo tayo sa ating Creator. Mas pinili natin yung free will kung saan tayo nag-i-enjoy, kung saan tayo nagiging masaya. At ang worst niyan, kung hindi na natin kilala yung Diyos Ama o yung Diyos, o nawala na tayo ng Diyos sa ating buhay, no? Pero si Jesus, na pinagkaloob sa atin ng Diyos Ama, ay tayo po'y nabalik, no? Nabalik yung ating relasyon. Although, na-open natin ang Panginoon o ang Diyos dahil sa ating mga kasalanan, pero tayo ay bumabalik sa Kanya, no? At yung ating new life, di ba? Ang ganda po ng ng ibinigay sa atin, in-infuse sa ating mga soul, sa ating puso, yung pag-ibig ng Diyos, yung pagpapatawad, yung pagpapakumbaba. Pero tayo ay naging kabaliktaran, no? Nagkasala, na-open ng Panginoon, nagiging mas mataas, mayabang, may pride, no? Pero dahil kay Jesus, muli tayong binubuhay, muli tayong inilalapit sa Ama. At nagkakaroon tayo na experience natin yung full life with God, with Jesus. Amen? Amen. Yan, tingnan po natin yung history and Christ of faith, no? Jesus of history. History is full of men and women who claim that they came from God. Marami pong men and women that they claim na sila po ay Diyos. Di po ba? Hindi lang nagpapanggap, kiniklaim na sila ay Diyos. Meron pong emperor, may king, may parao, no? Na kiniklaim nila ay Diyos sila o kapantay ng Diyos, no? At binuksan ko po sa Google, nakita ko po yung list ng mga deities o yung sila yung nagpapakilalang si Jesus, no? Merong businessman, may politiko. And yet, meron din po ako nakita na may Pilipino. Pilipino po ba talaga yon? Ang sabi niya, siya ay anointed Son of God. So, pinapantay niya siya kay Jesus. Kilala niyo po yun? Ayun! Yun po yung may picture, may pangalan, nasa Google, no? At meron pa po isa. Pero hindi naman siya yung nag-claim. Yung mga follower ni Rizal na nagkiklaim na siya ay reincarnation ni Jesus Christ. So yun po yung binabanggit dito na marami na men and women who claim that they came from God or yung mga deities, no? Jesus is the only person in history ever pre-announced. Siya lang po yung sa history na merong pasabi bago siya dumating, bago siya ipanganak. Si Jesus Christ lang po yun. The prophecies made in the Old Testament, di ba? Long time ago, pero may pasabi na may Jesus na darating. Di ba? Anong tawag doon? Kay Mary, no? Lilimliman ng banal na espiritu at magdadalang tao si Mary at mga anak ng pangalan ay Jesus, no? So, makikita rin po sa Isaiah 7:14, sa Numbers 24:17, Jesus is an absolutely unique figure in human history. He struck history with such impact that it split into two. Talaga yung history na nahati niya, yung before Christ at yung AD, yung Ad Domini. O kadalasan mas madaling tandaan after death of Christ, no? Pero Ad Domini, yun po yung nun. So nahati po yung history. Siya lang po yung nakagawa nun. Siya lang may pasabi na siya ipapanganak, darating. At ang impact niya sa history, siya lang po yung nakapaghiwalay ng history, no? Ayan. Therefore, the Lord Himself will give you a sign.
the virgin, sino po yung virgin? Si Mama Mary will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. God is with us. For all the armor of the armed man in the tumult and the garments rolled in blood shall be for burning, for fuel of fire. For unto us a child is born, unto us a sign is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sa bilang naman, sa Numbers, aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking mapapagmasdan siya, ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Hakob, at may isang setro na lilitaw sa Israel, at sasaktan ang mga sulok ng Moab, at tilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. So ito po yung mga pasabi na may isang Jesus na darating, magliligtas, di po ba? At siya po yung mamamahala sa atin. Ano pa po? Jesus was born in Bethlehem of virgin named Mary. Ito po sa Luke chapter 2 verse 1 to 20, yung po pinapaliwanag dito na yung birth of Jesus, nagkaroon kasi ng decree si Caesar Augustus for a census. The shepherds receiving the angelic announcement and their visit to the manger where Jesus was born. Kaya pumunta rin po doon si Joseph at si Mary para nga po magpatalas doon sa census. Kaya pumunta po sila sa Bethlehem. At dahil kagampanan na nga ni Mary, doon na po siya pinanganak. The shepherds returned glorifying and passing God for what they had witnessed. Yung po mga nagpapastol, di po ba yung nakabalita rin? And even yung wise men, no? So, alam din nila na sa silangan, may tala na magdidirect sa kanila, no? Doon ipinanganak si Jesus, yung Messiah, had been born in the town of David, sa Bethlehem. Yun po yung town ni David. At taga doon po si Joseph. Ayan, the birth of Jesus. Ito po yung kabuuan ng chapter 2. And he grew up as a young carpenter in Nazareth. Kasi nga po, yung sinasabi nga natin, Joseph is a carpenter, no? O yung stone builder, or mason. And sa modern time, tinawag na carpenter. Kaya si Jesus Christ din, tinrain din ni Joseph at naging carpenter. At talaga siya ay anak ng isang carpenter. He was never more than 150 kilometers from his home. He never been to cities with population larger than 50,000. Yung pong kanyang yung kanya pong public ministry ay paikot-ikot lang po. Hindi po lumayo ng 150 kilometers away from his hometown, no? Talagang doon lang po umikot sa Galilee, yan, sa Bethlehem, no? Sa Nazareth. So paikot-ikot lang po yun doon, yung kanyang public ministry. At maliit lang po yung mga cities doon, no? 50,000 lang po yung hindi po lumalagpas doon. So, doon lang po yung kanyang public ministry, 3 years, no? Hindi po malayo yung kanyang mga pinupuntahan. Pero napakalaki po ng impact, napakalayo po ng narating, no? Ng kanyang ministry, and even nakarating po dito sa Anabu, no? Sa atin, no? Nakarating po sa atin, no? So malayo po yung nararating. Pero physically, hindi po malayo yung kanyang naging public ministry, yung sa distance, no? Sabi nga po rito, Jesus began his ministry in about 26 AD from his hometown of Nazareth. The round trip would have been 240 miles. Saint John the Baptist in the wilderness with his followers sees Jesus from afar. So, nasa ilang si Juan Bautista, pero kita pa niya si Jesus.
So malapit lang, no? Natatanaw pa niya eh. Nasa ilang si Juan Bautista, kita pa niya si Jesus ang kanyang mga disipulo. So, kita sa tanaw yung pagmiminister o mga gawain ni Jesus, no? The distance Jesus carried the cross is estimated at 600 to 900 meters, taking into account historical and archaeological evidence, with the journey marked by extreme physical pain and emotional distress. During his 3-year ministry, it is calculated that Jesus traveled approximately 3,125 miles. He mainly journeyed through Galilee and Judea. No? So doon lang po talaga paikot-ikot, no? Nagra-round trip lang po siya doon. At kami po ay na-bless na nakapunta rin po sa Holy Land at doon po sa Sea of Galilee. Actually, hindi naman po talaga sea. Parang ano lang po siya, ilog lang, no? Pero malalim. Oh, di po ba? Namangka kami doon at talagang pag nag-reflect ka, talagang ramdam mo na dito si Jesus nagpakita ng mga pagtuturo niya, ng mga miracles niya, at yung kanyang public ministry sa Sea of Galilee, no? He made, at sa Judea, this piece explores the vastness as Jesus covered, detailing the places he visited and his spiritual achievements. Yun, no? Marami kasi history ito no? Kaya medyo marami pong mga salaysay. Kasi gusto nating mas makilala no? Alam natin may Jesus, alam natin na siya ating Panginoon tagapagligtas, pero dagdagan po natin ang kanyang background, dagdagan po natin ang kanyang history, at magbasa pa rin po tayo para mas makilala po natin at mas maramdaman natin. Minsan, tayo sa ating paglalakad lang, pupunta lang sa isang gawain, magsisimba, napapagod, nagre-reklamo na. Pero si Jesus, lakad, no? Naglalakad lang siya, no? Sa kanyang mga ginagawa, no? Pero sabi siya ay tao, no? Sabi na, si Jesus naman, Diyos siya Hindi, nung ginagawa niya yung kanyang mga paglalakad, tao siya doon, no? Nagugutom, di ba? Nagagalit, no? Napapagod, nakikidalamhati, nakikikain, nagsasaya. So, parehas po natin siya. A walk on water, ayan. Perhaps Jesus' most famous walk was notable for having taken place on the water at the Sea of Galilee. The Gospel notes that the apostles' boat was approximately 3.5 miles from shore when they sighted the Lord. Ayan, so nakita ng mga disipulo, 3.5 miles from the shore. So, he did not have a school like Socrates, Plato, and Aristotle, no? Hindi siya katulad din na yung great philosopher, no? Si Socrates, si Plato, Aristotle. Pero yung kanyang pagtuturo, yung impact ng kanyang mga ginagawa, di po ba? Ay parang talagang alam na alam niya, no? Yung kanyang mga sinasabi, no? At marami siyang tawag dito, na-inspired, marami siyang naituturo at sumusunod sa kanya, no? So, wala man siyang school, pero siya ay sa kanyang mga napaka-genius niya, sa kanyang mga pananalita, na consistent siya sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang mga kiniklaim, no? Kiniklaim niya sa kanyang mga pangangaral. And he did not have an army like Alexander the Great, but he was a magnetic leader, no? Wala siyang army, no? Meron lang siyang mga disipulo, no? Pero yung mga disipulo niya, wala man siyang army. His short ministry attracted only a modest number of disciples. Meron lang siyang 12 alagad, no? Mainly uneducated. So ang mainly mga kasama niyang disipulo ay pangkaraniwan, mga mangingisda, no?
pangkaraniwan lang. Fishermen and their relatives at mga kamag-anak ng mga fishermen, no? So talagang walang kapares ng may mga pinag-aralan yung kanyang mga tinawag na disipulo. He showed tenderness. Ito pala yung formula, no? Kahit wala kang pinag-aralan, di ba? Pero pinapakita mo yung tenderness, compassion, personal concern, di ba? Makakapag-hikayat ka, no? Kahit sa community natin. Mga tinatawag tayo sa community, nagiging leader, pero hindi naman mataas ang pinag-aralan, hindi mataas ang posisyon, hindi mataas ang narating sa buhay, no? Karamihan, pero dahil merong pag-ipagmamahal, may concern, marami po siyang na-evangelize, marami siyang naisasama, no? Marami siyang isasama at nagiging believer ni Jesus Christ, no? Pero nagagalit din siya nag-express din siya ng galit at siya po ay nalulungkot din, no? Yet, he was an impressive person who has an influential personality. So, di ba? Maraming sumama sa kanya. Kaya nga siya gustong ipahuli at ipapatay kasi marami siyang follower. Marami na siyang sumusunod sa kanya, no? He was a magnetic leader and a man of extraordinary authority. Extraordinary authority, no? Nakapagpatawad siya ng kasalanan, no? Di ba? At ang sinasabi niya ay yung mga sinasabi ng Diyos Ama, no? Ano pa? What did Jesus say and do about himself that despite his humble and short human life, created such impact on history? So 3 years lang po yung kanyang public ministry. Pero yung impact hanggang ngayon, no? Nasa atin, no? Alam natin na may Jesus, no? Pero who is Jesus Christ sa buhay natin? Mas makikilala natin, no? Yung sa kanyang mga ginagawang ministry, no? And siya po ay humble. Di ba? Talaga yung humility niya, no? Yung kababaan niya, no? Ay naipapasa sa atin, no? Christ of faith talaga, no? Ano pa? Jesus forgave sins. He claimed that He could forgive sin, something only God can do. Ito isa na sa pag-amin niya, no? Na siya ay Diyos. Kasi nakakapagpatawad siya ng kasalanan na kung saan Diyos lang ang nakakapagpatawad ng kasalanan. Pero siya ay nakakapagpatawad, no? So kiniklaim niya na siya ay talagang tunay na Diyos, no? Jesus claimed to possess all power in heaven and on earth sa Matthew 28:18. He proclaimed with great conviction that he had power not just on earth but also in heaven. So may power siya not only sa earth but also from heaven. So meron siyang authority galing sa Ama kasi nga siya ay Diyos. So ito yung po yung mga pag-amin, pagpapakilala ni Jesus na siya ay Diyos. Siya po ay Diyos natin. His contemporaries came to the realization that He was God. Simon Peter from Matthew 16:13-16. Si Martha, di ba? Ito po yung para bang nakilala na nila si Jesus. No? Nakilala ni Simon Peter, di ba? Ni Martha, ni Nathaniel. Di ba si Nathaniel yung ba yung umiihi lang sa ilalim ng puno, no? Pero alam ni Jesus, so nakilala ni Nathaniel na si Jesus ay Diyos, no? And even the evil spirit. So mababasa natin na evil yung demonyo, natagto na yung demonyo na si Jesus ay Diyos. Kahit yung demonyo nakilala na si Jesus ay isang Diyos.
So Jesus claims straightforwardly to be God. Straightforwardly na siya ay Diyos. Nandun yung kanyang pagpapakilala, no? Consistent siya. Talagang may authority at may power na siya ay Diyos. Is Jesus liar, lunatic, or Lord? No? Pag sinabing lunatic, o liar, lunatic, Lord, ano po ang pagkakaiba? Di ba kiniklaim niya, straightforwardly, kiniklaim niya na siya ay Diyos. Kung alam niya yun ay hindi totoo, pero sinabi niya siya ay Diyos, siya ay liar. No? Nagsisinungaling siya. Dinadaya niya yung kanyang mga follower, no? Pero kung hindi niya alam na siya ay na totoo yung o mali yung kanyang sinasabi na sa Diyos, nasisiraan siya ng bait. Bakit niya sinasabi? Hindi naman niya alam kung tama o mali, no? Pero hindi hindi siya liar, hindi siya lunatic. Ano lang natira? Yung pag-amin niya na siya ay Diyos, no? Na siya ay Diyos. Ayan. Must be either true or false. If false, then we only have two alternatives. Either he knew it was false, alam niyang mali, in which case he would be a liar. Or he did not know it was a false, in which case he would be a lunatic. Could Jesus have lied? If he lied, then he would have been deliberately deceiving his followers. But we need only look at his person. Yung pagkatao niya, yung kanyang pananalita, yung kanyang mga gawa, di ba? He could not have even a liar. Look at his moral purity, yung dignity, yung sound intellect, yung air of truth. Di ba? Masasabi ba natin siya ay liar or lunatic? Di ba? Di ba hindi? Consider his character that is so original, consistent, perfect, and high above human greatness. Meron ba itong ilaw? Human greatness, no? He carried out a plan of unparalleled beneficence, moral magnitude, and greatness, and sacrificed his own life for it. Siya ba ay magbubis ng buhay para lang sa pagsisinungaling? Di ba? At kung siya'y nasisiraan ng bait, ibibigay ba niya kanyang buhay? Di ba? Hindi. So siya lang po yung nakagawa nun. Would he die for a lie? The result of his life and teachings were life change for the better. So yung kanyang inialay na buhay ay naging pagbabago ng karamihan. Nag-changes, naging transformation ng karamihan. Yung mga mandaraya ay naging honest, yung mga mayayabang ay naging mapagmahal, naging channel of love. Could Jesus have been a lunatic? In Jesus we do not see any abnormalities. Wala namang nakitang abnormalities or imbalances that usually go along with being deranged. In fact, his composure and thought process were amazing to have spoken some of the most profound sayings ever recorded. So lahat po ng kanyang sinasabi is mga nakatala, totoo, consistent, no? May pag-amin, may pagpapatunay. So, such a man cannot be lunatic. If not a liar lunatic, the only alternative left to us is that Jesus did speak the truth. So he was the truth. He was and is the Son of God as he claimed he is Lord. Siya po ay tunay na Diyos. Hindi siya nasisiraan, hindi siya sinungaling, siya ay tunay na Diyos sa kanyang pagpapakilala, sa kanyang pag-claim with authority, with consistency. Di po ba? So yung mga sinasabi po dito. Jesus is the Son of God. He is Lord. Ayun, binanggit na po natin yan, no? Knowing Jesus and becoming Christian. Ano po ba yung sinasabi? Jesus' entire life is salvific. It is through the cross Jesus reveals His true identity. So, napako siya sa krus, nabuhay. So, pagpapatunay
Yung kanyang tunay na identity as siya ay Diyos. May napako din naman, pero di nabuhay. Kung hindi siya nabuhay, baka walang maniniwala na si Jesus ay tunay na Diyos. We will know Jesus through the cross. Diba? Pag nakikita natin yung cross, alam natin na si Jesus ay tunay na Diyos. Diba? At alam natin na siya ay nabayubay sa krus na wala naman siyang kasalanan. Sino may kasalanan? Tayong mga tao. So, sasayangin ba natin ang buhay na inialay ni Jesus na naging kamatayan niya sa krus? Di po ba? Di ba hindi? Tayo magiging true follower and believer at tayo po ay susunod sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga tinuturo. Dahil mas nakilala natin yung history, yung background. Hindi natin sasabihin na siya ay nasisiraan lang. Although may ibang nagsasabi, ano? Di po ba? So, si Jesus ay pinapaalala sa atin sa pamamagitan ng cross. At mas ipapaliwanag pa sa atin. Ano ba yung kahulugan ng cross? Kung saan yung vertical ng cross ay pagtingala at pagkilala sa ating Panginoon at yung nakabuka ay yun naman yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Di ba? So yung cross ay nagpapaalala sa atin na mayroon tayong Diyos Ama na naglikha sa atin at may Diyos Anak na tumutubo sa ating kasalanan, no? At kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ating kapwa, no? Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Kung sinabi natin mahal lang natin ang Diyos, kasi Diyos siya, hindi natin mahal ang ating kapwa, tayo po ay sinungaling. Tayo magiging sinungaling, ano po? So, the cross is the means by which we can truly know Jesus. Yon. So, yung cross ay talagang nagpapatunay at nagpapaalala sa atin at mas higit nating nakikilala si Jesus. At magiging buhay natin siya, magiging gabay natin siya sa ating buhay. Si Jesus nakabayubay sa krus na muling nabuhay, di ba? At muli ay nagpapaalala sa atin na pwede natin siya maging kaibigan, kasama, no? Kung kasama natin yung Holy Spirit, siya naman ay ating kaibigan, sumbungan, kakwentuhan, di ba? At kasama sa ating tagumpay, kasama sa ating mga pagsubok, kasama sa ating mga pinagdadaanan sa paggulong ng ating buhay dito po sa mundong ito. Amen po? Amen. It is the central point of our knowing and understanding Jesus Christ. Only when we start to fully realize the magnitude of this sacrifice that we can begin to truly know Jesus. Yung mga sacrifice niya, no? And the cross is meaningless without the resurrection. Sinasabi natin na walang kwenta yung cross na yan kung wala yung muling pagkabuhay, yung resurrection, ano? And the most conclusive proof that Jesus is Lord and God, yung cross. Even the doubting Thomas finally believed when he saw the glorified body of the risen Christ. Kahit si Thomas, disipulo na, pero nag-doubt pa rin siya. Kaya pinapaalala sa atin, how much more na hindi naman natin nakasama, nakita si Jesus. Pero mas blessed tayo, hindi naman natin sila nakasama, hindi naman natin nakasama si Jesus, hindi natin talaga nakita, pero po tayo ay may faith, may belief sa kay Jesus Christ. At siya ating nakikilala at lumalalim ang ating relasyon sa Kanya. No? Jesus Christ, true God and true man, invites us to love, magmahal, repent, magsisi, forgive, magpatawad, mag-celebrate, confident that He is involved in our daily struggles. May pinagdadaanan kang pagsubok, may pinagdadaanan kang mga ano ba yun? Pagsubok, mga sakit, no? Lahat, mga struggle sa buhay.
nandyan si Jesus. Isuko, isurrender natin sa Kanya at gagaan, no? Siya na po yung magpapasal ng ating mga dalahin. Hanggat higit natin nakikilala si Jesus, mas nararamdaman natin ang Kanyang pagmamahal, ang pagiging kasama natin niya at pagiging kaibigan natin si Jesus. When we truly know Jesus, when we take Him as our Lord and God, when we develop our personal relationship with Him, then we become truly Christian. Di ba? Masasabi ba natin tayo Christian kung wala tayong relasyon kay Christ? Masasabi ba natin tayo Christian kung tayo ay hindi niya follower? Kung hindi tayo nananalig, wala tayong faith na sa tunay na Diyos? No? So, tayo ay Kristiyano kasi kasama natin si Jesus. Kaibigan natin si Jesus. Amen? At tayo ay may relasyon kay Jesus. Ayan, sabi po ni St. John, no? What it means to be a Christian. Pinaliwanag na po sa atin. Ano ba yung tunay na Kristiyano? For some people, Christianity is mere religious system. Pag sinabi, ay Christian ako, parang, Christian sila, parang, tingin lang natin, parang religious, yung system. Parang isang samahan lang, di ba? Pero kung wala kang relasyon sa Panginoon, hindi mo kilala who is Jesus Christ, wala kang history, wala kang background ng kay Christ, masasabi bang Christian ka? Di ba hindi? Kaya mas kinikilala natin siya at nagkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. A mere moral, social, humanitarian system or an escape from the realities of life. Minsan, para bang bagot na bagot ako sa buhay ko. Sasama ako sa isang community. Sasama ako sa Christian Life Program. No? Sasama ako sa Couples for Christ. Para bang tinatakasan mo lang yung buhay mo, nagtatry ka lang. No? But eventually, patunay po nating matatagpuan si Jesus. Siya po ang tatawag sa atin. Siya po yung kakatok sa atin. At matatagpuan. Ang gagawin lang po natin, bubuksan natin ating mga pinto at siya ay patutuloyin. To be a Christian is to have personal relationship with Jesus. Paano ba natin gagawin yan? Siyempre, lagi tayong nananalangin sa Kanya. Ano man yung pinagdadaanan natin? Si Jesus Christ ating tatawagin. Di ba? Parang kaibigan talaga natin eh. Pag may tagumpay tayo, may desisyon na gagawin, si Jesus ang ating tatanungin. Di ba? Kung may kabiguan tayo, si Jesus na tatanungin natin para tayo i-guide niya. No? Since we are followers of Christ, we become a new creation by taking a new nature. Ano ba yung new nature? Although yan na nga po yung pagkalikha sa atin. Yung tinanim sa atin, yung nature natin. Ano ba yung nature natin? Kung anong nature ng Panginoon, ng Diyos na lumikha sa atin, yun din po yung nature natin. No? Kasi tayo ay nilikha ayon sa wangis at anyo ng Panginoon. Pero dahil nga tayo ay napalayo sa Kanya, dahil sa ating free will na mas pinili pa natin, tayo ay na-open natin ang Panginoon nalayo sa Kanya. Pero dahil kay Jesus, muli tayo binabalik sa nature, sa God's nature, sa nature of God, binabalik tayo ng Panginoong Jesus. We participate in the very life of Christ and consequently become His disciple. Hindi lang po yung 12 disciple, tayo rin po ay mga disipulo ni Kristo. Ano po ba yung ginagawa ng disipulo? Una-una, believer, follower, and evangelizer ng Jesus Christ. Kaya kahit sinabing hindi pa lumayo na 150 kilometers yung kanyang pagmi-ministry, pero malayo po ang narating po sa atin kasi mayroon siya mga disipulo. May nagpapatuloy ng kanyang mga ministry, ng kanyang mga gawain. Amen? Amen po. Faith, hope, and love. Ayan. So, with faith, with hope, and love. Sabi daw po dito, yung faith, ano ba explanation dito? Being Christ's disciple means living in faith, hope, and charity, of which are infused
by God. Po, talaga palang inilagay na sa ating mga puso ng Panginoon, sa ating kaluluwa of the faithful to make them capable of acting as His children and meriting eternal life. Talagang tayo yung mga anak ng Diyos at yung eternal life ay para sa atin yan. A Christian is a person of faith. Faith means acceptance and commitment. A true Christian is one who freely and boldly expresses his faith to other people so that they may also grow further into faith. Yung blessing, yung faith natin, hindi naman sasarilinin lang natin. Talagang ibabahagi, isi-share natin sa iba. Ano po ba yung ginagawa ng Purpose for Christ? Nagiging medium po o tools. Yung pong programa na ito para po maibigay sa iba. At kayo po na tinawag ng Panginoon, hindi nagkataon lang na nandito po ngayon ng mga tumugon. At patuloy nagbubukas ng mga pinto at makapasok si Jesus sa ating mga buhay. Ayan. Jesus now raises the same question to you. Who do you say that I am? Kanina, tinanong si Pedro at ang mga disipulo, sino ba si Jesus? Sino ba ako? Diba? May nagsabi na si Moses, sinabi si Elias, o isa sa mga propeta. Diba? Pero sinabi ni Pedro na si Jesus ay ang Mesiyas. Ang tanong naman sa atin, the same question, sino ba si Jesus sa buhay natin? He is inviting you to be His friend and to build a close and loving relationship with Him. Will you accept Him as your Lord and Savior? Will you take Him as your dear friend and brother? Ano po ang sagot natin? Amen po ba? Yes po ba? Kumakatok si Jesus, no? Kumakatok. Pero ano po yung napansin niyo sa pintuan? Ano pong napansin niyo sa pintuan? Tinignan ko nga po, ano ba yung pagkakaiba sa mga ordinary pinto? Wala pong doorknob. Pwede naman, baka pa-slide. Pero wala pong doorknob. Ang doorknob po ay nasa loob lang, nasa ating puso. Tayo lang po ang magbubukas sa katok o sa knocking ni Christ sa ating mga puso. Bubuksan po natin ang ating mga puso para patuloyin si Jesus at siya po ay maging tunay nating friend and brother, Savior, and our Lord. Amen? Ito po yung seventh I am of Jesus Christ. Sa John chapter 15 verse 1 to 5, sinabi niya, I am the true vine. No? Sa John chapter 6 verse 35 to 48, ito po yung pag-amin niya, yung pagpapakilala niya. I am the bread of life. No? Dito po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Dito naman sa John 10:7, I am the door of the sheep. At dito po sa John 10:11 to 14, I am the good shepherd. And sa John 11:25, I am the resurrection and the life. And sa John 9:5 and John 8:12, I am the light of the world. Ito po yung the seven I am statement of Jesus. Yung pagpapakilala niya na siya ay vine, true vine, the way, the truth, and the life, the door of the sheep, the good shepherd, the resurrection and the light of the world, and the bread of life. So, with that, mas higit po nating makikilala si Jesus, who is Jesus Christ. At i-relate po natin sa ating mga sarili, who is Jesus Christ in our lives. Sino ba si Jesus sa buhay ko? Siya ba yung tagapagligtas? Siya ba yung aking kaibigan at brother? At siya ba yung aking Diyos na totoo? Diyos na buhay? At tayo po ay believer, follower, and
a true Christian. Christian, no? So, mukhang tapos na po. Yun. Nawa po ay mas nadagdagan ko po o nag-open pa po sa inyo kung sino ba talaga si Jesus, no? By history, by faith, yung kanyang pag-ministry, na hindi naman siya katulad ni na Socrates, ni Plato, pero napakatalino niya, napakagaling niya. Hindi naman siya katulad ni Alexander the Great, pero magnetic leader siya, marami siyang napasunod, maraming sumunod sa kanya. At siya po yung may pag-amin na siya ay nagpapatawad ng kasalanan, gumagawa ng mga miracle, nagpapagaling, di po ba? At sa yung marahil daan para tayo ay masigit na mapalapit sa Diyos Ama. Ibinabalik yung ating true nature, yung nature of God na nasa atin. Ang gagawin lang natin ay patuloy buksan at patuloyin si Jesus sa ating mga buhay. And with that, may God be praised. Maraming salamat po and good evening.